Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakita niya humugot ng malalim na buntong hininga si Larry. Paano nga ba nakialam ang pinsan mo sa asawa ko? Inulit niya ang tanong nang hindi agad ito sumagot. Bakit hinayaan mo siyang pumatol sa may asawang tao? Hindi niya mapigilan ang galit sa bahaging iyon. Makinig ka muna bago mo ako akusahan, Ana, banayad nitong sabi sa kabila ng talim sa ilalim ng tinig. Hindi tinapos ni Elsa ang kolehiyo. Ayaw na ayaw niya sa paaralan. Kaya nagtataka rin ako kung paano siyang natanggap bilang assistant manager sa store outlet ng asawa mo. Pero nang magsama sila ni Marco ay nawala na sa isip ko iyon. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nandyan na ako ng 2 beses pero ang pagkakaalam ko'y may asawa ang assistant manager ng store outlet, si Mrs. Alvarez. Pinag-resign siya ni Marco makalipas ang 2 buwan at itinira sa isang rented apartment sa Quezon City, sagot ni Larry na may dinukot sa bulsa. Naglabas ng isang frustradong daing si Ana. Narito, basahin mo ito, iniladlad nito ang nakatuping papel sa harap niya. Kasunduan sa kasal. Hindi ko na tinignan kung peking dokumento iyan ang ipakita ni Elsa. Subalit tinitigan lang ni Ana ang dokumento. May palagay siyang mapapaso siya kapag hinawakan niya iyon. Bukod pa sa hindi siya interesado. Hindi ko talaga nagustuhan si Marco kahit na maginoo siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero si Elsa, sobrang in love siya sa kanya at sobrang saya. Isa pa, tuwing dinadalaw ko siya, naroon si Marco. Hindi ko naisip kahit isang saglit na siya ang mistress niya. Bakit nga ba hindi, gayong sa loob ng 1 linggo ay 1 o 2 beses lang naroon si Marco sa kanya? Kunway lalabas ng bansa at kung ano-anong palusot. Inisip niya nang may hinagpis. Marahas na tumayo si Ana. Gusto kong tigilan na ang usapang ito, Larry. Ang asawa ko ay patay at ganoon din ang pinsan mo. Wala na sigurong halaga kung pag-uusapan pa natin ang mga bagay na iyan. Gusto kong kalimutan ang lahat. Wika niya sa nahahapong tono. Nasasaktan siya, hindi dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig para sa asawa. Pero ipinagkanulo siya. At pinagmukha siyang kaawa-awa sa mata ng mga kakilala nang mamatay itong kasama si Elsa. Hindi sumagot si Larry at matiim siyang tinitigan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ana at sa isang saglit, gusto niyang lapitan siya, yakapin at pawiin ang sakit na nasa puso nito. Kagalitan mo ako dahil dito, Ana, pero hindi mo deserve ang isang gago tulad ni Marco, ang nasabi nito sa halip. Naniningkit ang mga mata. Nagbigay siya ng mahina at mapait na ngiti. At pasensya na tungkol sa pinsan mo, marahan siyang tumayo at humakbang palapit sa may pinto. Masakit ang ulo ko, Larry, gusto kong magpahingad. Hindi tumitinag sa kinatatayuan si Larry sa disimuladong pagtataboy. Nanatiling nakatitig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ihumakbang palapit. Huminto ito sa harap niya. Pakisuyo, umupo po kayo, Mrs. Winfield, sandaling nilingan ng binata ang sofa bago muli siyang tinitigan. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang dahilan ng pagpunta ko rito. Nagtaas ng naguguluhang mga mata si Ana. Dapat sana'y may nasabi siya, nang malanghap niya ang amoy ng gudsi pabangon ng binata. Parang tinangay ang kanyang mga pandama at sandali siyang nabigla. Lord, kamamatay lang ng asawa niya at heto siya sa damdaming maraming taon na niyang isiniksik sa ilalim ng puso niya. Ana, tumaas ang mga kamay ni Larry sa balikat niya. Lalo nang hindi kayang pakitunguhan ni Ana ang bumabangong emosyon sa pagkakalapit na iyon ng binata. Alam mo bang may anak ang asawa mo kay Elsa? Iyon ang gumising sa trance niya. Nanlaki ang mga mata sa narinig. Anak? Yes, Ana. Isang 7 buwang at 2 linggong gulang na batang lalaki na ipinanganak na premature dahil sa nangyaring aksidente, bumulong siya ng malumanay. Nasa mukha nito ang regret at inabot ang kamay niya at ikinulong sa mga palad nito. Pasensya na tungkol dito, Ana. Hindi ko gustong saktan ka. At sana'y hindi na lang ikaw ang Mrs. Marco Winfield, magiging mas madali sana. Isang 7 buwang gulang na batang lalaki. Unti-unting lumilinaw sa isip ang kasagutan sa mga tanong. Nag-init ang sulok ng mga mata niya at hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha sa pisngi niya. Inilagan niya ang mga iyon ng galit. Hindi niya gustong umiyak sa harap ni Larry na bagaman kababata ay estranghero na rin sa paningin niya makalipas ang maraming taon. Nag-aalalang tinitigan siya ni Larry.
Pagkatapos ay lumakad ito patungo sa kusina at nang magbalik ay may dala ng baso. Binuksan ang isang wine cabinet. Pumili ng isang bote ng alak na hindi pa nabubuksan na marahil ay maraming taon nang naroroon at nagsalin ang 2 shot sa baso. Muling nilapitan si Ana. Inumin mo ito, utos nito. Okay lang ako, naluhan niyang sabi. Hindi na niya matiyak kung alin sa mga emosyong nasa dibdib ang unahing intindihin. Iniwas niya ang mukha subalit hinawakan ni Larry ang mukha niya at pilit siyang pinainom ng alak. Hindi mo kailangang ubusin, Ana. Makakapagpagaan ito ng pakiramdam mo. May pag-aalinlangan siya. Ang nasa isip niya pero sumunod at nilunok ang isang beses. At isa pa ulit. Dumaan ang init sa lalamunan niya. At tama siya. Talagang ang pinagaan nito ng kaunti ang pakiramdam niya. At least, tila pinamanhid nito sandali ang nararamdaman niya. Ayos ka lang, Ana? Hindi. Hindi ako okay. Gumagaralgal ang tinig niya. Ana, please. Kinabig siya ni Larry at dinala sa dibdib nito. Gustong iwaksi ni Ana ang mga bisig ng binata, subalit ang init na nagmumula sa mga bisig at dibdib nito'y tila ginhawa sa pakiramdam niya. Tila muog na kanlungan. At tuluyan nang gumuho ang lahat ng emosyon niya at umiyak ng umiyak sa dibdib ng binata. Pasensya na, ganda. Bulong ni Larry habang hinahaplos nito ang likod niya. Ang labi niya ay dumikit sa buhok niya at hinalikan ito ng malumanay. Kung gaano siya katagal sa dibdib ng binata ay hindi niya alam. Ang alam niya ay hindi niya gustong umalis doon. Hindi niya gustong kumawala sa mga bisig nito. Minsan na siyang nakulong sa mga bisig ni Larry. Matagal na panahon na ang nakalipas. Sa magkaibang pangyayari subalit iisa ang naging damdamin niya. Lagi kong nararamdaman na parang nasa bahay lang ako. Ganda. Kailan nga ba huling ginamit ni Larry ang tawag na iyon? Siguro mga taon na ang nakalipas. Ganoon din ba kung tawagin ito si Lisan nang mawala siya? No. Gusto na raiyang paniwalain ang sariling para sa kanya lamang ang taguring iyon. Tawag sa akin noong kabataan ko. Patuloy sa pag-alo si Larry sa kanya habang patuloy siya sa marahang pag-iyak. Self-pity, old memories, sama-sama na marahil ang dahilan. Naramdaman niyang hinawakan siya nito sa mukha at itinaas at bago pa niya maisip ang gagawin nito'y dinampian nito ng halik ang mga mata niya. Halik na bumaba sa mga labi niya. Isang malambot na halik na para sanang magbigay ng ginhawa sa kanya. Pero hindi siya nahanap ang ginhawa. Nabigla siya sa sensasyon na naramdaman ng madama ang mga labi ng binata sa labi niya. At sana'y nais niyang dumapit sa kanya, kung hindi niya pinairal ang matinong pag-iisip at mabilis na kumawala mula rito na parang napaso at mabilis na tumalikod. Ikaw, hindi mo kailangan gawing iyon. Hinaluan niya ng galit ang tinig. Ano nang ginawa ko, nagpapanggap siyang inosente. Gustong i-humor ang pangyayari upang itago na naapektuhan ito sa ginawa. Hindi niya sinadyang halikan siya ng ganitong paraan, tulad ng isang lalaking humahalik sa isang babae. Pero nang magdikit ang mga labi nila, may isang spark na biglang dumaloy sa buong katawan niya. Don't play games with. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang basa ang sport shirt nito. Ang galit ay nahalinhan ng pagkapahiya at pag-aalala. Nabasa ko ang damit mo, tumingala siya sa kanya at nasilayan ang lambing sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Hindi mahalaga, bulong nito at inakay siya patungo sa sofa at pinaupo. Isinandal niya ang sarili sa sofa at ipinikit ang mga mata. Muling bumalik sa isip ang sinabi nito. May anak sa ibang babae si Marco. Isa uli iyong dagok sa pagkababae niya. No, hindi siya dapat magpadala sa kalungkutan at paghihirap. Nagmulat siya ng mga mata at mukha ni Larry ang naroon. Nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang emosyong nakapaloob roon. Sympathy? Awa? Sukat sa huling naisip ay tumigas ang mukha ni Ana at inayos ang sarili at tumayo. Ang magdalamhati para sa iyo ay malayo sa isip ko, Ana, ani Larry. Isang mind reader ka ba? Piko na sagot niya. Face reader, sagot nito na may bahid ng amusement ang tinig. Tinutokso mo ako, hindi ba? Sarkastikong wika niya nang mahimigan ang tono ni Larry. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Larry na sumeryoso. Wala akong ideya na ikaw ang Mrs. Winfield, Ana. At upang maging tapat sa'yo, bago ako nagtungo rito'y buo na sa loob ko ang saktan ang asawa ni Marco Winfield. Nasa isip ko na kung hindi nagkulang ang babaeng ito ay hindi nito papatulan si Elsa at. So, hinusgahan mo na ako, patuyan niyang putol sa sinasabi nito at tumayo. Kilala kita, Ana, bumulong siya ng malumanay. Ang hinlalaki at hintuturo niya ay nasa ilalim ng baba niya at maingat na itinaas ang mukha niya. Ang pinakapasensyosang babaeng nakilala ko. Pagiging bukas loob at walang pag-imbot.
Isinasakripisyo kahit ang sariling damdamin. Idinugtong nito ang huling sinabi sa makahulugang paraan. At nang sabihin mo kaninang ikaw si Mrs. Winfield ay hindi ako makapaniwala. Paanong nagawa ni Marco na pagtaksilan ka at pumatol sa pinsan ko? Ngayon, tinutukso mo na ako, matalim niyang sinabi. Ana Castillo, kilala kita ng husto para ipatronize ka. Nanatiling naniningkit ang mga mata niya. Si Elsa siguro ay napakabata at maganda. 19 na taon siya nang makilala ni Marco. At hindi siya ang masasabi mong maganda. May kaliitang pangangatawan siya, simple at hindi komplikado. Napaka-submissive sa puntong tila martyred. Ang mga katangiang gusto ni Marco sa babae, matabang niyang bulong. Siya ang kabaligtaran mo, Ana. Hinagod siya nito ng tingin sa paraang gustong manayo ang balahibo niya sa bato. Ang ganda mo, dagdag niya ng marahan. Matalino at may pinong pag-ugali. Kung hindi kita kilala mula pagkabata ay mag-aalangan akong lapitan ka. Hindi niya kayang labanan ng titigan si Larry. May kung anong bagay sa kanyang mga mata na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngayon, ano na, Larry? Bakit sinasabi mong lahat sa akin ito? Sabi mo ayaw mo akong saktan pero bakit sinabi mo pa rin sa akin? Ano ang magiging silbi ng lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Larry. Tinitigan siya nito ng matagal na tila tinatantiya. Bago siya namatay, pinangako sa akin ni Elsa na sabihin sa iyong lahat ito. Gusto niyang ibigay ko sa iyo ang anak nila ni Marco. Si Ana ay namilog ang mga mata. Ginagap ng kamay ang upuan at bahagyang napaatras. Mabilis na lumapit si Larry upang alalayan siya, subalit banayad na tinabig niya ang kamay nito. Ako ay... Ayos lang, mariing depensa niya. Hindi ko lang kayang tanggapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Una ay namatay ang asawa ko na may kasamang ibang babae sa isang car accident gayong ang alam ko'y nasa Macau siya. Pangalawa ay ang pagdating mo ngayon para sabihing pinsan mo ang babae ng asawa ko at may anak sila. Pangatlo ay ang habilin ni. This is ridiculous. Sa palagay mo ba ipapayag ako sa gusto mong mangyari? Nagagalit na siya. Gusto kong maintindihan mong hindi ako ang may gusto nito, Ana. At naisip ko nang hindi ka papayag sa habilin ni Elsa, nasa tinig nito ang pangunawa. Nang planuhin kong makipagkita sa iyo ay upang makilala kung sino ang Mrs. Winfield na ito na gusto ni Elsa na pagbigyan ng anak niya. Kahit ano pa man ang huling habilin niya, hindi ko kayang ipamigay sa isang estranghero ang pamangkin ko, pero... Tama ka dyan, galit niyang agap. Hindi mo dapat ipagkatiwala sa ibang tao ang pamangkin mo. Kaya't kung tapos na ang usapan na ito at... Iyon ay nang bago ko malamang ikaw ang Mrs. Winfield, Ana, putol ni Larry. Lumipad ang mga mata ni Ana dito. Hindi mo ibig sabihing susundin mo ang bilin ng pinsan mo, hindi makapaniwalang tanong niya. Huwag mong ipagkamaling wala akong damdamin sa pamangkin ko, Ana. Kami na lang dalawa ang natitira sa bahaging ito ng lupa. Pero hindi ako kasal. At sa isang araw pagkatapos nito ay patungo ako ng Tagaytay para asikasuhin ang pagtatayo ng building ng aming kumpanya. Ano ang gagawin ng isang tulad ko sa sanggol? Anya na may lungkot sa mukha. At kung hindi lang marahil sa kabigatan ng sirkumstansya nilang dalawa, ay gustong matawa ni Ana sa helplessness na nasa mukha ni Larry. Hindi ko pwedeng iwan sa tatae mo ang bata. Ano ang malay noong mag-alaga ng sanggol? At hindi ako pwedeng kumuha ng estrangherong katulong para siyang mag-alaga sa pamangkin ko at lalong hindi ko problema iyon. Matagal na katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Larry. Naiintindihan kita kung tatanggihan mo ang bata, Ana, may panghihinayang sa kanyang boses at bahagyang nakadama ng guilt si Ana. Nakakainis? Bakit kailangang makadama siya ng guilt? Pero gusto kong malaman mong nang dalhin sa ospital si Elsa ay may malay siya. Ayon sa mga doktor na nakausap ko'y nagkakaroon siya ng histerya tungkol sa kanyang anak. Gusto niyang iligtas ng mga doktor ang bata. Sinubukan ng mga doktor na iligtas silang dalawa pero marami ng dugong nawala kay Elsa. Sa ikatlong pagkakataon ay inagapan niya ang sinasabi ng binata. Oh, please itigil mo na. Itinakip niya sa mga tainga ang dalawang palad. Ako ang maghihisterya kung iisa-isahin mo sa akin ang nangyari. Pakiusap, makinig ka, pakiusap ni Larry. Nang tinanong ng mga tao sa ospital ang kinakailangang impormasyon tungkol sa kanya. Tumingala ito at tumitig sa kanya at hinawakan ang kanyang mga mata. Gusto man niyang magbaba ng tingin ay hindi niya magawa. Ang sinabi niyang pangalan ng ina ng bata ay Ana Winfield. Ano? Naku mga ka-felicidad, mas lalo pang magiging masalimuot ang relasyon ni na Ana at Larry habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim ng nakaraan at ang masalimuot na koneksyon ng kanilang mga pamilya.
Abangan ang mga bagong pahayag at pagkakabunyag na magpapagalaw sa kanilang damdamin at magtutulak sa kanila na muling harapin ang kanilang mga sugat at pag-asa. Abangan natin sa susunod na kabanata.